isinugo ang 12, sa madaling salita, upang dalhin at ihatid sa mga tao ang Diyos. To show the face of God. Ang ipakilala ang Diyos sa mga tao. Iyan ang iisang misyon na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Walang paraan, walang baon-baon, kundi ang pagkakakilala sa Diyos na ipinakilala sa kanila ni Jesus. Hindi ang Diyos na katha ng isinugo, kundi ang Diyos ni Kristo, the God whom Jesus Christ taught them, introduced to them, the God whom Jesus mirrored and testified to in His word and teaching and in His wonderful deeds. Upang matupad at matugunan ang pagpapakilala at pagpapakita ng mukha ng Diyos sa mga tao, pinagkalooban ni Jesus ng katangi-tanging biyaya ang mga alagad. Ito ang sabi sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman, at isinugo niya sila. Ito ang dynamics ng pagsusugo. Una, ang pagtawag sa alagad na isusugo. Kahapon po ay ipinagdiwang natin ang pagtawag kay San Mateo na isang maniningil ng buwis, isang publikano, isang kilalang makasalanan. The likes of Matthew or any other person called by the Lord has to be equipped. Marapat na mahubog at matuto sa paraan ni Jesus. His mind and heart must be filled with lessons about God whom they will proclaim and whose face the chosen and sent one has to tell people about. Ito ang ikalawa, ang maturuan, mahubog at matuto sa dunong at pamamaraan ni Kristo. Hindi ito mangyayari kung walang pagsunod at pagtalima ng tinawag. Learning or formation needs openness of heart. Kailangan ng bagong pananaw at pagtingin sa mga realidad ng buhay. And Jesus is aware of the importance of teaching and forming His disciples. And so many times He takes time and seizes untoward incidents and bickering among themselves as opportunities to teach the disciples. Halimbawa, kapag nagdidiskusyon o nagtatalo-talo ang mga alagad tungkol sa kung sino ang pinakadakila sa kanila, kinuha niya ang pagkakataong ito upang turuan sila tungkol sa pagpapakababa, pagpapakumbaba bilang lingkod. Ang pagiging lingkod ng lahat, hindi ng iilan lamang ang tunay na kadakilaan. Ang expected audience o group na pagpapahayagan ng isinugo ay ang lahat. Even those who will reject them, even those who will oppose them, walang double standard. Iisa ang standard, ang magpahayag sa lahat ng taong maaaring maabot at makakasalamuha nila. And Jesus tells and orients them at this moment of sending that indeed they will be rejected. At ano ang gagawin ng mga alagad sa mga hindi tatanggap sa kanila? Ang sabi, umalis sa bayan unayong iyon. Ipagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paa bilang babala sa mga tao as a warning to these people
who will reject Him. It's a warning, not a judgment. Ang Diyos ang maghuhusga. Ang Diyos ang hahatol sa kanila, hindi sila. Sa ganitong diwa, matapos ang pagtawag, ang paghuhubog, ang ikatlo ay ang mismong pagsusugo. Bakit isusugo? Ang sabi sa Ebanghelyo, ang layunin ng pagsusugo ay upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ito ang paraan ng pagpapakita, ng pagpapakilala sa mukha ng Diyos in a very tangible and concrete way. Dalawang bagay po ang bibinibigyang tuon. Ang paghahari ng Diyos at ang ikalawa, pagpapagaling sa mga may sakit. Ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos? Na ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat, sa mga banal at sa mga makasalanan. And this lesson was taught by Jesus in a very concrete way. Jesus came to save sinners by dying in our place. Tinubos niya ang buong sangkatauhan. Walang sino mang tao na hindi pinag-alaya ng buhay ng Panginoong Jesus. No group, no particular group could say, namatay lamang ang Diyos, si Jesus, para sa amin. He died for every sinner. And so He died for all of us. And this He did because of love. Kaya hindi nakapagtataka ng pinakadakilang utos at pamantayan ng kaharian ay, ibigin mo ang iyong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang ikalawa ay pagpapagaling sa mga may sakit. Sakop ng mga itinuturing na may sakit, ang mga itinuturing din na marumi at hindi marapat ng mga makapangyarihang mga eskriba at pariseyo noong panahon ni Jesus. Iskandalo para sa kanila ang gawain ito ni Jesus. And usually, their reason is the law. Ang mga batas na gawa ng tao na ginagamit at itinuturong kautusan ng Diyos. And even today, there are people who acts like modern day scribes and Pharisees. That it is easy for them to say, you have no right, you are not worthy, and these people are worthy. We do not judge. It is God who judges. Iskandalo para sa mga eskriba yung gawain ni Jesus. Sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit, nang walang pagtatangi, doon dinamalas ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at effective kay Jesus. Kaya tama ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, Jesus is the visible image, the face of God. God who is invisible. Ang dalhin ng Diyos sa tao, iyan ang batayang gawain ng 12. Iyan din ang ating misyon, ang ating gawain. Ang Diyos na walang itinatangi at walang itinatanggi, ang Diyos na nag-aanyaya. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Amen.